Minsan kapag may naisip akong bilhin, gusto ko kagad bilhin. Pero ngayon, itatry ko maghanap ng mas mura sa online. Brand new pa rin, hindi second hand, pero mas mababa yung presyo. Baka kasi may makita ako. So hinanap ko yung camera na gusto kong bilhin. So nag-scroll ako, nagtingin, naghanap ng malapit na lugar para pwede ko siyang mapadeliver kaagad. At may nakita ako, mas mababa yung presyo niya ng 30%. So tinignan ko, nireview ko, okay naman, tapos chinat ko yung seller. Tapos nagulat ako, nag-reply siya kahit mag-aalas 12 na ng hating gabi. Di tinanong ko na kung anong color yung available. At sakto, yung gusto kong kulay yung available. Pero nagdadalawang isip pa ako nito Naglalaban yung impulsive ng Arkin, saka yung matipid na Arkin. At sa paglalaban nilang dalawa, sa round na to, nanalo yung impulsive na Arkin. Hindi ko pa naman binili. Nagtanong lang kaagad ako about sa camera. Available po ba to ngayon? As in ngayong oras na magto-12 AM. Available naman po sir. Sa kalas na po ito sir, kaya paunahan na lang kung sino makakuha. Sige, balikan ko po kayo kasi iniisip ko pa kung bibilin ko na ba or hindi pa. Tapos ang reply niya lang, okay. Ano, bibilin ko na ba? Hindi, magtitipid ako ngayon. Hindi, bibilin ko na. Tapos biglang pumasok sa isip ko yung last stock na daw yun Tapos ganitong presyo pa, 30% off, di lalong tumaas yung impulsive meter ko. Malaki yung matitipid ko. At makalipas ng 1 minuto, sabi ko, sige, bibilin ko na to. So chinat ko ulit yung seller. Sabi ko, kunin ko na. Pwede ko ba siya mapadeliver ngayon? Oo, pwede naman. Sabi din niya, saka nga pala sir, kung okay lang na kayo na lang din po mag-book para mapadeliver dyan. Pa-share na lang po ako ng link. Thank you. Mwah. Okay, sige po. No problem. Wala pong problema. Yak. So, chinek ko yung address. Medyo sakto lang naman yung kalayuan sa amin. Kaya mas naengganyo pa akong kunin yung camera na nasa kanya. Kaya tinanong ko siya kaagad. Sabi ko, saan ko po pala isasend yung bayad? At sinend niya yung details, yung address, yung phone number, etc. At dahil nga sobrang excited akong makuha yung camera, nag-send ako kaagad ng pera. Oo, nag-send ako kaagad. Pagkatapos kong bayaran, nag-book na ako para ma-pick up na yung item sa kanya. Nung nakabook na ako, driver found na, kaya sinend ko na yung link at waiting na lang sa rider. Sobrang excited na talaga akong mahawakan yung camera. Maya-maya lang, nakarating na yung rider dun sa address na binigay sa akin. Tapos biglang nag-chat yung rider sa akin. Sabi niya, Sir, nandito na po ako. Sige sir, wait lang po chichat ko lang ulit. Nandyan na daw po yung rider. Makalipas ng 5 minuto, walang reply. Medyo napraning lang ako ng bahagya. Kaya chinat ko yung rider. Ang sabi ko, Kuya, wala ba dyan? Di niyo po ba makontak dun sa number na binigay ko? Hindi sir Ano po ba tong ipapadala? Camera yan sir. Di niyo po ba talaga matawagan? Sorry po sir. Nag-away po kasi kami ng asawa ko Ayun, nag-reply din sa wakas. Nai-imagine ko pa kung ano yung mga nangyayari doon sa side niya, kung binabalot na ba niya ng maayos, naka-paper bag ba, safe ba yung camera doon sa packaging niya. Kala ko na-scam na ako Kaya sabi ko kay Manong Rider, pababa na daw dyan. Sandali lang po baka pwede po pa antay saglit. Saka yung binigay kong address, kumpleto naman yung details doon, kaya alam ni Manong Driver kung anong pangalan ng pagkukuhanan niya ng item. Ang bait nga ni Bossing kasi tinulungan niya ako. Nagtatanong-tanong siya sa mga tao doon kung may nakakakilala ba doon sa pangalan na yun. At kung alam din nila yung address na binigay ko. Wala po kaming kilala dito, Bossing, na ganyan. Saka wala pong bahay na ganyan dito. Sigurado po ba si Sir na wala daw dyan? Ito na ba? Ito na ba yun? Parang may nararamdaman ako Feeling ko na scam na ako. Unti-unti nang tumataas yung heart rate ko at nagsisimula nang sabihin ng utak ko na sana panaginip lang to. Pero hindi Kailangan ko tong kilusan. Kasi alam nyo, ang kulit din Paunti-unti yung reply niya. Kung scammer siya, di sana blinak na lang niya ako kaagad after niya makuha yung pera, diba? Pero mga ilang minutes din yun. Siguro lumagpas din ng 20 minutes. Di pa din siya nagre-reply. Di ko rin alam yung gagawin ko sa mga oras na yun kasi hindi na rin ako mapakali nun. Gusto kong puntahan yung seller kung nasan man siya, tapos ayain ko siya sa wrestling, tapos ibabatista bomb ko siya dun sa announcer table. Tapos habang kinikiliti ko yung pagmumukha niya, tinatanong ko siya, asa na yung pera ko? Ibalik mo na lang yung pera ko!
Tapos sabi ko kay Kuyang Rider, kasi mga ilang minutes na rin yung lumipas, medyo matagal na. Parang sayang din yung oras ni Kuya eh. Kuya, na-scam ata ako ah. Pinayaran mo na ba? Oo kuya eh. Pinayaran mo ng buo? Oo kuya. Naku, dapat pag ganyan di mo muna binabayaran. Wait mo muna na i-pick up para masend ko yung picture sa'yo. Saka mo bayaran. Hays, nasend ko na kuya eh. Pero siguro antayin ko na lang din yung chat niya, baka sakali. Te, nandyan na daw yung rider. Nasaan na ba kayo? Yung kaba ko saka yung panghihinayang ko, nagsanib puwersa sa utak ko. Para akong binaril ng 10 shotgun sa puso at brinake up ng 10 beses. Killing spree. Kaya sa moment na yon, kailangan ko tanggapin. Oh na-scam ako. At sinubukan ko i-relax yung sarili ko, tapos chinat ko na si Manong Rider. Kuya, sorry sa abala. Bigyan na lang kita ng tip. Parang medyo sobrang bait ko pala dito, no? Ako na nga yung nawala ng pera. Nagbigay pa ako ng tip. Pasampal nga, Arkin. Teka, bakit mo naman ako sinampal? Binigyan ko lang naman si Kuya ng tip kasi yung buong senaryo na yun, tinulungan niya rin ako. At dito na ako nag-overthink. May tao ba talaga sa address na yun? O ginagamit lang yun para pagtakpan yung mga scam nila? Ewan ko ba? Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Pag sobrang mura, magduda ka na. Pag sobra-sobra yung pagkamura, magduda-duda-duda ka na. At pag nag-reply pa sila ng alas 12 ng gabi, ay nako, tulog ka na lang. Masarap patulog mo. Though marami naman ang nakakaalam sa social media ng scammer na yun, kaya may kalalagyan na siya. Sheesh, hindi ko akalain na isa ako sa mabibiktima ng scam. Kaya kayo guys, ingat kayo sa pagbili dito sa online. Ipacheck nyo muna sa mga kakilala nyo kasi malay nyo baka yung kilala nyo expert magtingin ng scammer. Mabuti na yun bago nyo i-check out. At alam nyo yung plot twist? Nasa akin yung number niya. Kaya sinave ko at pinangalanan ko ng scammer. Tapos pumunta ako sa TikTok at pumunta ako sa contacts. Kaboom! Nakita ko yung TikTok account niya. Sobrang layo ng mukha niya dun sa profile niya sa marketplace. Hindi katulad ng aking sticker sa Shopee, available na. Kapag chineck out mo, wala tong scam. Actually guys, ginawa ko tong stickers na to para sa inyo. Para maibalik ko sa inyo ang pagsusuporta nyo sa akin. Available na sa Shopee, limited edition lang. So, yun lang.